Until he calls this
Men, ayun, dumating na. Salamat po. Sabi nga, until He comes, salamat po sa ating pong mga pre-program. Salamat po kay Preacher Sigen at Preacher Donel sa kanila pong guitar duet. Lumapit sa kanya. At yun po yung ating pong pinaka-invitation for this morning. Tayo po ay sasamba sa Panginoon Diyos. Hayaan natin na tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon Diyos nang talagang nandun yung ating pong puso na tayo po isasamba. That is the first purpose, the primary purpose why we're here. Amen? So again, magandang umaga po sa bawat isa, sa lahat po ng ating po mga bisita this morning. Kami po ay nagpapasalamat at kasama namin kayo, and later on, amin po kayong i-recognize. Sa lahat po ng ating po mga kapatiran na nasa online naman po, good morning din po sa inyong lahat. Higit sa lahat sa ating po mahal na Bishop. Salamat po sa another opportunity that we can come together sa ating pong Panginoon Diyos para magbalik po ng pasasalamat at papuri na karapat-dapat para po sa ating pong Panginoon Diyos. Anya ako na po ang bawat isang tumayo para po sa ating pong panawagan sa pagsamba, ating pong bigkasin ang Roma Kabanata 12, talata 1. Basahin po natin ang sabay-sabay na may pag-unawa mo. All together now, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong hiharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, inyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos sa salita niya ay pakikinggan. Manatili po tayong nakatayo. Awitin po natin lahat, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manatili po tayong nakatayo. At para po sa ating scripture reading, we will be reading from the book of 1 Corinthians chapter 11, verses 17 to 34. Pakisundan nyo na lamang po ng inyong mga paningin. Now, in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together, not for better, but for the worse. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. When ye come together therefore in one place, this is not to eat the Lord's Supper. For in eating, everyone taketh before other his own supper, and one is hungry and another is drunken. What? Have ye not houses to eat and drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this?
I praise you not. For I have received of the Lord that which I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took a bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is a New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of Lord. But let that man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry for one another. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation. And the rest I will set in order when I come. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, Abang Banal, maraming salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon ito na kami po ay dinala mo sa iyong bahay sambahan upang ikaw nga po ay aming mapapurihan at mapasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong pinagkaloob muli sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad na ikaw nga po ay aming mapapurihan at mapasalamatan. Unang-una, Panginoon, ay idinadalangin namin at inalapit namin sa inyo ang aming mahal na bishop sa kanyang pagpapatuloy na paggawa at pagtupad ng iyong gawain ay pinagkatiwala sa kanya. Patuloy mo siyang palakasin, Panginoon, pagkalooban ng karunungan at ng kaliwanagan ng pag-iisip. Ganoon din po, Panginoon, ang magandang kalusugan sa kanyang buong sambahayanan. Ang amin pong mahal na resident pastor sa kanyang pag-manage at pagtulong sa pangangasiwa ng business ng aming simbahan, Panginoon. Patuloy mo din pong pagkarooban ng karunungan, kalakasan, and of course, Father, we pray for his encouragement. And of course, amin din po nilapit ang kanyang plano na nalalapit ng kanyang kasal, Panginoon, na nawa maging iset mo, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan niya. And of course, Panginoon, ang aming lahat ng pastoral staff ay amin din po nilapit sa inyo na patuloy na maging kaagapay sa pagtataguyod ng aming ministeryo sa dakong ito. And even, Panginoon, ang lahat ng mission pastor sa iba't ibang dako ng bansa, kayo din po, Panginoon, sa iba't ibang dako sa labas ng aming bansa. And of course, Panginoon, sa umagang ito, amin pong nilalapit sa inyo na may kapakumbabaan ang aming buong araw at ang aming serbisyo, Panginoon. Ihanda mo kami, Panginoon, sa aming mga gagawin, sa aming pagsamba. Patawarin mo po, Panginoon, kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan at alisin ang anumang hadlang upang ikaw nga po ay aming mapurihan at aming tanggapin ang pagpapala ng iyong banal na salita at of course, Panginoon, sa fellowship. Ang bawat bahagi pa, Panginoon, ng aming pananambahan sa umagang ito at sa buong hapong ito, Panginoon, ay iyong pagpalain at amin din po sa iyong ipinagkakatiwala lamang, Panginoon, ang bawat bahagi ito. Kumilos ko po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at ikaw po ang madakila sa aming pagsambang ito. Ito po ang aming patuloy na dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Deacon Owen. And this time, maawit po tayo para sa Panginoon. Amen. At alam ko pong handang-handa na po tayo. Mainam po, mga kapatid, na sa pasimulang pag-aawitan pa lamang po natin, mambigay na po natin yung highest glory para sa Panginoon. Amen. Awitin po natin lahat. Glory to His name.
Everybody, first stanza. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, Here to my heart was the blood applied. Everybody, let's sing glory to His name. Amen. to His Name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Oh, Christian, let's sing glory. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Launch in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Amen. Isang awitin pa po. Lakasan pa po natin. Awitin po natin. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor and give to His holy name. Like the shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, praise Him, His excellent greatness. Praise Him, praise Him. All ladies now. Ladies. Amen, ladies. Gentlemen now, gentlemen. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows, love unbounded, everybody now. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with Hosanna ring. Jesus Savior reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Maaari na po tayong makupo.
salamat po, Preacher Nathan. And this time, ating pong babatiin ng mga nagdiriwang po ng kanila pong kaarawan. Amen. So, ayan po. So, tomorrow, birthday po ni Deacon John. Ayan. And then, sabay po sila ni Sister Songlin. Tatlo pala to. Parang nung January 4, tatlo. Tatlo rin ngayon. Preacher Allen, January 12 din. At si Sister Brendel sa January 14. Lapit na po yung mga tinatawag natin. Anniversary naman po nila Brother June at saka Sister Bernadette. At saka si, sakto, dito na sila Mama Lita at saka si Brother Irving. Pati anniversary, di ba? Di ba? Kasama ba sa tatay o Pastor Nolan? Hindi na. Yung anniversary? Tayo din daw. Yung anniversary. Wala na. Brother Irving. Sige, habang malapit po sila Brother Irving, Sister Lita, kanta po tayo ng Blessed Birthday, tapos kasama na po ang Blessed Anniversary. All together now. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Kasama na po yung blessed anniversary, ha? Blessed birthday to you. Yan, bigyan po natin sila ng, bigyan po sila natin ng ilang maikling pananalita. Yan. Maraming salamat po sa pagbati, church, and thankful ako sa Lord dahil enough yung grace niya para magpatuloy. And thankful din ako dahil kahit sa simpleng paraan ay nagagamit po tayo ng Lord sa kanyang ministeryo. And excited ako next year para may birthday. Thank you po, no? Sana na-bless po kayo nung nirender naming special number last, minsan ko lang po yung ginagawa. Thank you, Church, sa pagbate. At sasamantala yung pagkakanto nito na sa mga hindi pa bumabate, pwede pa kayo bumate. So, salamat sa Church, of course, sa Panginoon na ito nagpapatuloy po kami as a family sa pagsamba, sa pagkapatuloy sa mga ministeryo sa Church. So, yun lang po. At iba po ay nabanggit na po na Preacher Al. Yan. Hello po, Church. Thank you po sa pagbate. And also, thankful din po kay Bishop Freddy De Vega sa love and support po sa amin at sa family ko and also sa ating resident pastor po. And I would like to say thank you din po sa mga ate, kuya, and discipler po na nagde-disciple po sa akin. Kasi hindi po madaling mag-disciple, pero nandyan po sila by God's grace na ginaguide po yung spiritual growth namin. Thank you po. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa babati po bukas. Bukas pa po ang birthday namin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ginamit po ako ni Lord sa Parañaque na hanggang ngayon po ay nagpapatuloy. Hindi ko po talaga alam kung magpapatuloy pa yung time na yun dahil pataas, pababa, pero kumakapit pa rin po ako sa Panginoon. Hanggang ngayon po, nanatili pa rin po. At salamat din po sa Panginoon dahil yung pinagdausan po nila, kahit medyo ginamit pa rin po ako ng Panginoon. At yun po, nalagpasan ko po yun. Sana next month, malalaman ko na po ang result. Kung ano yung willing ng Lord, kung mapapasa akin po ba. Salamat po sa lahat. Thank you po. Magandang umaga po mga kapatid, mga kapastoran. Una po sa lahat, nagpupuli po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa sobrang katapatan niya po sa buhay namin, sa gift of salvation na meron po yung family ko at ang
iba pong mga kamag-anak po. Salamat po sa Panginoon. At sa ating mahal na Bishop po, sa 32 years of marriage namin, sa kanya pong paggabay, through the ups and downs, marami po kami pinagdaanan na kung iisipin, hindi kakayanin. Pero dahil may Kristo tayo sa puso at may gumagabay po tayong pastor, ay lahat po napagdaanan. At sa biyaya po ng Panginoon, ang kapalit po sobrang blessings na halos hindi po kami karapat-dapat, pero napakabuti po ng Panginoon sa buhay namin. Hanap po sa aming mag-asawa. Sa aking asawa po, sa kanyang hanap buhay, sobra pong blessing na kahit po na hindi po nung una po, maliit lang po sweldo niya, pero nung nawalan po ako ng trabaho, sobra naman po, hindi lang po doble, triple, 5 times pong dinoble ng Lord yung kinikita po ng asawa ko nung nagpahinga po akong mag-work. Tapos, kahit po, sabi niya nga po lagi, hindi siya nagkukwenta kasi alam ng Panginoon na alam ng Panginoon na hindi kami pagkukulangin kahit hindi binibigay ng tama yung mga komisyon niya po. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Hindi po kayang bigkasin na aking bibigang pasasalamat sa Lord. At lalo na po sa shoutout sa Precious Rubies po, na napakasarap po ng aming pagyayakapan. Nagsimula po kami na medyo, alam nyo na, pero ngayon, grabe po yung pagmamahala ng Precious Rubies. Kasama na po yung mga partners at kayo po mga kapatid, kayo po talaga yung totoong pamilya namin. Salamat po sa mga panalangin na yung mga nadala po namin sa Panginoon, nagdadala na rin po sila. Sobrang joy po sa puso ko na makita ko po na yung meron pong hindi nagpatuloy, pero pinalitan naman po ng Lord na nagliding po sa Panginoon at nagdadala pa po ng mga kaluluwa sa Panginoon. Papuri po lahat sa Panginoon sa lahat at sa maayos po na pamilya na binigay niya po sa amin. Salamat po mga kapatid. Si tatay. Ay, Oh, kiss daw, kiss. Isang ano daw dyan, fresh from Dubai po yan. Isang, pakita mo natin, ayan. Wholesome naman po tayo dito. 32, tama no? 32 years na. Okay, sige. Ano to, 32 seconds? Ay, hindi. Sige, Mama Lita. Isang ano nga dyan kay Tata Irving. Yeah. Uy, halik daw, hindi hampas. Yan, okay. Amen. Blessed anniversary to you. Ayan, okay. So, salamat po sa mga... Huwag daw po tayong kabahan. Tatlo yan. Okay, and this time tayo po yung nagagalak din sapagkat alam ko meron po tayong mga bisita bagamat wala po kung visitors card dito pero alam ko po yung family po ni Brother Carlo kasama na po natin. So, naalala ko po sila. Dito po yung tatlong dalaga na nag-share po ng kanila pong pananalita para kay Tatay Felicito. Amen. Maliban po sa kanila, pwede po patayin natin yung family po ni Brother Carlo para lang ma-recognize po natin. Yan, okay. So, thank you so much. Yan po yung mga pamangkin, kapatid po ni Brother Carlo. Maliban po sa kanila, baka po meron po ditong first time. Sige po, okay na po tayong mo po. First time nyo po, di lang po kayo nabigyan ng visitor's card. We would just like to recognize you. Okay, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumawid na. Ligaya ng buhay. First song po, dyan lang muna po sa lugar ninyo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya na tayo po'y magkamayan. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if you is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a
happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At ngayon po, abang tayo po'y bumabalik po sa kanya-kanyang kinakaupuan, tayo po'y dadako po sa ating pong tithes and offering. But before that, let me read to you ang sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 and 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful gift. Tayo po'y mananali ang manalangin. Lord, Ama namin Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, na pinagkaloob po sa amin, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, sa provision, sa pag-ingat niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. And Lord, sa amin pong tithes and offering, Panginoon, Ikaw po siya magtama po ng aming pong puso, ang isipan, Panginoon, na may Panginoon sa aming pong tithes and offering, maging katagap-tagap, Panginoon, at maging kagamit-gamit pa po, Panginoon, sa ikalalawak at ikalalago po ng iyong ministeryo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. As we give, let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer him worldly things I do not need and hope is bliss. For he wants me to give a heart that truly is, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Tunay po na dakila ang Panginoon sa buhay natin at ang sarap pong balik-balikan nung gaano po katapat ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon po, tumayo po tayong lahat. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Damin po natin yung mensahe ng awitin. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy. Lahat po na napagpala ng Panginoon, awitin po natin ng malakas. Amen. Great is thy faithfulness.
Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings so mine with 10,000. Let's sing, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Maaari na po tayo mga pupo. Pakinggan po natin ang tanging bilang. Hello, mic test. Bago po mag-upisa, patotoo lang po saglit na grabe po yung kaba ko bago po kantahin to kasi siguro po, nagre-reflect lang po sa akin yung experiences ko last year and lately po kasi binigyan po ako ng Lord ng privilege na maging president ng class namin. So parang ang laki po ng pressure sa akin. Pero ayun po, sa kabila po ng mahirap na circumstances at sa hirap din po ng song, In Christ Alone Will I Trust. Sige lang po. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His
tender mercies could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. To God be the glory po. Amen. Salamat po, Brother CJ, sa napakagandang mensahe ng awitan na yan. Amen. So, in Christ alone. Handa na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon Diyos? Amen. Naway yung mensahe ng tanging bilang, maging yung mga ating pong mga inawit, naghanda po sa ating pong mga puso sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Bigyan na po natin ang ating pong 100% attention as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng Pastor Norman Marie Gatula. Preach on! Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ba yung umaga po natin? Amen po. Of course, tayo po ay sumasamba ulit sa Panginoon. Kaya naman po walang rason po para tayo po ay talagang mawalan po ng energy po ngayong umaga po na to sapagkat tayo po ay sumasamba sa King of Kings and Lord of Lords. Amen. At gusto ko lang pong batiin po ulit yung ating pong mga kasama po ngayong umaga rin po na ito. Of course, sa lahat po ng mga nagbe-birthday, blessed birthday po sa inyo, po sa mga preacher at deacon po natin na magse-celebrate po ng kanila pong kaarawan. Kasama po natin ngayong umaga po yung family po nila Deacon Carlo. Of course, alam natin, recently ay kinuha ng Panginoon ng kanilang tatay. But praise God, lahat po yun may purpose po, lahat po yun may rason. Hindi para question natin ng Panginoon sa mga pinagdadaanan po natin, pero lahat po yan ay in control. The Lord is always in control. Kaya sila, Ate Emmy, ayan po, welcome po kayo sa Living Water. At lahat po ng mga pamangkin ni Deacon Carlo, welcome po kayo sa Living Water Baptist Church. And of course, kasama rin po natin yung mga taga-Palawan po, no? Nanay po ni Sister Eda, si Ate Marina. Tama po ba? Opo, nandun po sa may bandang likod po. Welcome po kayo sa LWBC. May mga nakalimutan pa po ba ako na i-welcome po ngayong umaga po na ito. And of course, no, palit daw po ng mic. Ayun, mas maganda pala yung tunog. Okay, and of course, wini-welcome back din po natin ang Barbado family na nakakatuwa po yung favor sa kanila po ng Panginoon. Blessed anniversary po sa inyo ni Tatay Bay, Nanay. At ang ating pong mahal na bishop ngayon ay nasa Blue Ridge Bible Baptist Church, no? Nandun din po si Preacher June. Kaya kung hindi nyo nakita si Preacher June, kasama po siya ngayon ni Bishop doon sa missions conference po nila. So nandun po ngayon ating pong mahal na Tatay Bishop. At ikinalulungkot ko naman pong ibalita po sa inyo na isa po sa ating pong mga members po sa church po na ito, although hindi po natin siya nakikita sapagkat nagkaroon po siya ng physical
yung sa physical po niya naapektuhan po years ago. So medyo matagal ko na rin po din nakikita po, pero kahapon yata po, kung di ako nagkakamali, kahapon po ay kinuha na po ng Panginoon si Ate Kenji. So hindi siya masayang balita, pero ang ating pong comfort po doon, alam po natin na nasa Panginoon na po si Ate Kenji. So katotohanan po, nakakalungkot po na hindi na natin siya makikita physically. Pero on the other hand, wala naman tayong dapat ikalungkot talaga sapagkat nasa Panginoon na po si Ate Kenji. So i-announce lang po yung mga details po kung kailan natin siya pwedeng makita, yung katawan po niya, at ma-comfort po yung family po nila. Siguro po manalangin po muna tayo para po sa comfort po ng family po ni Ate Kenji. Tayo po yung manalangin. Dear Father in heaven, Lord, we praise you for the life of Ate Kenji. Alam po namin, Panginoon, siya po ay nasa iyong piling na po at Panginoon, nasa iyong pag-aaliw na po, Panginoon. Amin pong ipinapanalangin po ngayong umaga po na ito, Panginoon, ang comfort po sa family po na naiwan po niya at nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po i-provide niyo po ang lahat po ng pangangailangan po, especially Lord, mula po sa burol hanggang sa libing, Panginoon, lahat po ng kailangan na expenses, i-provide niyo po sa family po nila, Panginoon. Again, Lord, we pray for the comfort of their family, but we praise you, Lord, for the life of our Ate Kenji, Panginoon, isang member po ng Living Water Baptist Church na nakasama namin, na nagkaroon po kami ng mga magagandang memories with her. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, i-announce na lang po yung lahat po ng details po patungkol po dun sa kanya pong burol. May mas maganda po bang mic? Paano feedback po yung aking mic eh? Siguro mas okay yung kanina. Or okay, sige. So, ang ating pong pag-aaralan po ngayong umaga, ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Pwede bang bago po tayo makinig po ng salita ng Diyos, kalabitin niyo muna yung katabi mo, sabihin mo, huwag ka matutulog ngayong umaga na to, ha? Ayan, very good. Tapos sabihin mo sa kanya, makinig kang mabuti, ha? Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang magse-cellphone ng hindi tama. Ang gawin mo lang, notes, ha? Mag-notes. Okay, so, ang ating pong bansa ay meron pong batas, no? Nung nakaraan, sineselebrate natin yung National Baptist Day. Pero meron pa pong isang batas na dapat din pong i-celebrate po ng mga mananampalataya. Ang January po, according po sa batas ng Pilipinas, ay tinatawag po nating National Bible Month. At ang last week of January, ang ating National Bible Week. And yung every last Monday of January is the National Bible Day. Kaya naman, ito po yung inilagay ng Panginoon sa puso ko, especially nung nakinig po tayo ng mga preachings ng ating pong mahal na bishop nung Baptist Day, isa sa mga focus ng preachings po na yon na napakinggan ko from him ay patungkol po sa salita ng Diyos. Alam mo, may mga unang puntos po niya, patungkol po sa salita ng Diyos. At habang po ako ay nakikinig, ako po ay nilid ng Panginoon sa isang mensahe po, patungkol po sa Biblia. Kaya tayo na po tayong lahat, at itaas po natin ang ating pong mga Biblia. Lahat po ng mga, dapat may dala po tayong Bible kasi nandito po tayo sa church. Okay, so buksan po natin ang salita ng Diyos sa Psalm 119 verses 97 to 105. Psalm 119 verses 97 to 105. Babasahin ko po yung mga salita po na ito at pagkatapos ko pong basahin, kayo naman po ang magbabasa. Ang title po ng preaching po na ito, I Love the Bible. I love the Bible. Verse 97, Oh, how love I thy law! It is my meditation all the day. Though through thy commandments has made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep thy precepts. I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. I have not departed from thy judgments, for thou hast taught me. How sweet are thy words unto my taste, yes, sweeter than honey to my mouth. Through thy precepts, I get understanding, therefore I hate every false way. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. For the second time, with understanding, kayo naman po ang magbabasa in unison.
Everybody, verse 97, ready, begin. Amen. I love the Bible. Sabihin nyo nga, sabay-sabay, I love the Bible. Ready, begin. Amen. Tayo po'y mag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin po. Dear Father in heaven, this time, Lord, as we study your word, gabayan niyo po kayo, Panginoon, with wisdom and understanding. Nawa, Panginoon, ang makapasok po sa aming pong mga puso't isipan ay tanging pure word niyo lamang po, Panginoon. At nawa, Panginoon, mangusap po kayo ngayong umaga po na ito sa amin. Thank you for everything, Lord. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa pangangalan po ng inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I love the Bible. Mahal na mahal ko ang Biblia. Sana mahal na mahal nyo rin po ang Biblia. Dahil dito po sa preaching po na ito, hindi na po natin pag-uusapan kung bakit dapat mong mahalin ang Biblia. Marami na po tayong mga preachings na pag-uusapan patungkol po dito. Hindi na po natin pag-uusapan dito po sa preaching na ito kung ano ang dapat natin ginagawa para mahalin po ang Biblia. Ang gusto ko pong ituro po ngayong umaga po na ito, ang gusto ko pong ipangaral ay ano yung mga produkto o yung bunga ng pagmamahal natin sa Biblia. Ano yung natural na nakikita po sa mga mananampalataya na nagmamahal sa Biblia? Ano yung makikita natin sa mga mananampalataya po na yon na mahal ang salita ng Diyos? Mahal po ba natin ang salita ng Diyos? Sana po at this point of our lives, sa dami po ng mga preachings na ating pong napakinggan, sa dami po ng mga turo po ng ating pong mahal na bishop, sana po na-instill na po sa atin na ang salita ng Diyos ay napaka-importante po sa buhay po natin. Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po nakita nyo po yung text po na napili po natin, no? Yung nilid po sa atin ng Panginoon na galing po sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng psalmist sa Psalm 119, kasi po yung Psalm 119, yan po yung pinakamahabang chapter sa Bible. Alam niyo po ba yon? Sana alam niyo po yun, no? Psalm 119 ang pinakamahaba na chapter sa Bible at ang Psalm 119 ay patungkol sa salita ng Diyos. Binigyan po ng napakahabang emphasis ng sampu na yan ang patungkol sa pagmamahal sa salita ng Diyos. At sa verse 97, ang sabi po ng salita ng Diyos, "Oh, how love I thy law." Mahal na mahal niya, di ba? "Oh, how love I thy law, it is my meditation all the day." Mahal na mahal niya yung salita ng Diyos, minimeditate niya daw yan buong araw. Kaya pala dito sa Living Water, umaga pa lang, may believer's breakfast na. Pagdating ng gabi, may feasting on the divine verses pa. Hindi tayo magreklamo kapag madami tayong preachings na pakinggan sa isang araw. Bakit? Kasi sabi nga ng Bible, meditation natin yan buong araw eh. Sa Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart from thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Hindi na natin kailangang patunayan na totoo po ang Bible. Naniniwala po ba tayo sa Bible? Kasi kung titignan nyo po, kakaiba ang salita ng Diyos. Iba siya sa mga libro na naisulat ng tao, sapagkat ang Biblia ay hindi tao ang author. Ang author po ng Biblia ay walang iba kundi ang Diyos. Gumamit ang Panginoon ng mga human authors, pero sila ay mga taga-sulat lamang. Yes, may personality ng author. Yes, merong style ng author. Pero ang salita po na yan ay galing po sa salita ng Diyos. Salita po yan ng Diyos. At napansin niyo po yung preaching po ni Bishop nung Thursday?
in-emphasize niya na ang ating pong stand patungkol po sa salita ng Diyos ay yung plenary verbal. We believe that the Bible, hindi tayo naniniwala dun sa sinasabi na the Bible contains the Word of God. Mali po yung statement po na yon. The Bible is the Word of God. We believe in the text, yung mga nakasulat na words po doon, yung thought, all of it, Word of God po yan. Yan po yung ating pong stand. Yan po yung ating pong pinaniniwalaan patungkol po sa Biblia. At naniniwala tayo na totoo ang Biblia sapagkat walang ganitong klaseng libro na ibinigay po sa tao. Na for many, many years na isinulat po siya, consistent, united in thought and in fact. At kahit po yung mga human authors, mga historians, nagsulat patungkol po sa Bible at nagsulat sila patungkol sa history, consistent with historians po ang Bible. Napakahirap po magsulat ng ganyan po. With so many authors. O, yung mga propesiya sa Old Testament na natupad sa New Testament. So, kakaiba po yung Biblia. Grabe po yung Biblia. Kaya naman nung binigay sa akin ng Lord tong mensahe po na ito, na-realize ko talaga, sobra palang in love ako. In love ako sa Bible. At sana ganun din po kayo, no? Sana in love din po kayo sa salita ng Diyos. Ready na po ba tayo sa salita ng Diyos? Again po, ang preaching po na ito ay patungkol po sa ano ang dapat na nakikita po sa mga mananampalataya na nagmamahal sa salita po ng Diyos. Point number 1, I love the Bible, therefore, I preach or proclaim the Bible. Pag mahal na mahal mo ang salita ng Diyos, ipipreach mo, iproproclaim mo ang salita ng Diyos. Yan po ang magiging bunga ng pagmamahal mo sa salita ng Diyos. Pag lagi mo itong binabasa, ito rin yung magiging content ng sasabihin mo. Ito rin yung gusto mong i-share sa mga nakakasalamuha mo. Tingnan niyo po sinabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word. Wala tayong ibang ipipreach dito kundi the Word of God. Kaya nga eye-opener yung sinabi po ni Bishop na ang mga Baptist, ang Baptist po hindi po tayo relihiyon. Hindi po tayo under religion or yung mga religious practices. Ang Baptist po ay church. Tayo po ay church. At ang sabi nga po ni Bishop, ano po ang pagkakakilalan sa mga Baptist? Maraming alam na mga Bible verse. Kasi ang katotohanan naman may na-attendan ako before, mga Christian group po sila, pero nung nagsasabi po ng Bible verses, sabi nila, ay Baptist to. Alam agad, pag nagsasabi ng mga memory verse, Baptist. Dapat nga hindi lang Baptist yun Dapat lahat ng Christian alam ang mga memory verses. Dapat lahat ng nagmamasalita ng Diyos, di ba, ay alam ang mga verses sa Bible. Hindi ibig sabihin na sa ulo mo yung buong Bible. Kundi ibig sabihin, talagang hasa ka sa Word of God. May alam ka sa Word of God. And you can quote the Word of God. Kasi yan po dapat yung magiging bunga at produkto po ng pagmamahal mo sa Biblia. Pag na-appreciate mo ang Bible, ang gagawin mo, hindi mag-i-stop sa appreciation. You will proclaim it. Ang kasunod niyang proclamation. When you appreciate the Bible, you will proclaim it. You will preach it. At ang sabi ng salita ng Diyos, preach the word. Wala kang ibang ipipreach. Wala akong ibang ipipreach, kundi ang salita po ng Diyos. Marami po kayo mapapanood sa Facebook. Marami po kayo mapapanood sa YouTube. Marami po kayo mapapanood sa iba-iba pong mga platform na mga nagpipreach, di ba? Pero ang gamit nila, human wisdom. Minsan nakaka-believe kung paano po nila pinipresent, kung gaano sila kagaling mag-English o kung gaano sila kagaling mag-joke. Wala pong tatalo sa clear presentation pa rin po ng salita ng Diyos. Dahil hindi naman nagbabago yung human wisdom ng tao. Hindi naman nagbabago ng tao yung mga jokes na mapapakinggan natin o kung paano inarticulate ang isang bagay. Ang nagbabago po ng buhay ng isang tao, walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Preach the word. Ang sabi doon, be instant. In season, out of season. Last Saturday po, kahapon ba yun? O kahapon po, na-assign po tayo sa Believer's Breakfast. Friday night na tayo sinabihan ni Bishop. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi ako ready mag-preach.
I am always ready to preach the Word of God. Whether I'm in season or out of season, I have the message of God. Kaya nga sa mga preachers po natin, ang turo po ni Bishop, dahil preacher ka, dapat meron kang maipipreach. Kaya pag inassign ka, dapat ready ka. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko kaya ngayon kasi hindi ako nakapag-aral. Dapat nga everyday nag-aaral tayo eh. Ang sabi po ng salita ng Diyos, preach the word, be instant, in season, and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering, and take note, doctrine. Pag mahal mo ang Bible, talagang ipipreach mo yung Bible. Iproproclaim mo yung Bible. Tayo po lahat na nagpe-preach po, dito po sa Living Water. Lahat po nang nabigyan ng privilege na mag-preach. Tayo nga po kayo saglit. Saglit lang po. Pagbigyan nyo lang po ako. Lahat po na nabigyan po ng privilege na mag-preach. Di ba po, tayo po ay mga preachers po ng church po na ito. Kayo pong mga nakatayo, kasama po ako, lahat po tayo ay nabigyan ng privilege to preach. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi natin ipipreach yung personal agenda natin. Ang ipipreach natin, the Word of God. And take note, ang tawag po sa atin, preachers. Preachers po tayo na preachers of God's Word. Bible preachers. Alam niyo po, ang una dapat nagmamahal sa salita ng Diyos, tayo pong mga preachers. Bakit? Kasi tayo yung nagbibigay sa mga tao ng salita niya. Sige po, maaari na po kayo umupo. Kaya may responsibility tayo na dapat makita sa atin na tayo yung unang nagmamahal sa salita ng Diyos. Amen po ba, preachers? Preach the Word. Be instant, in season, out of season. I love the Bible. I love the law of God. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always. Paano ka magiging ready kung hindi ka nag-aaral? Paano ka magiging ready kung hindi ka nagma-meditate sa Word of God? Kung mahal mo talaga ang salita ng Diyos, pag-aaralan mo yung salita ng Diyos. At ang sabi ng Bible, dapat lagi daw po tayong ready. Para saan po? To give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Dapat pag may nagtanong sa atin ng mga basic Bible questions, alam po natin kung paano sasagutin. Baka mamaya may magtanong sa'yo, ano nga ba yung verse na yung God loved the world, He gave His only begotten Son. Baka hindi mo pa masagot yun. Matthew 3:16 yun. Tama ba? Hindi, narinig si nanay, alam ni nanay Lita eh. Ano po nanay? John 3:16. Baka basic lang na Romans law, hindi niyo pa natin alam. Baka basic way of sharing the way of salvation, hindi pa natin alam. If you really love the Bible, you can proclaim the Bible. O, hindi lang ito para sa mga preachers, para po sa lahat din po ng mga teachers. O tayo naman po, lahat ng mga nagtuturo ng mga bata natin, mga center, mga young people, youth Bible studies. Sige nga po, tayo po kayo, lahat ng mga teachers po natin. O wag po kayo makiya, tayo po tayo, bahal natin ng Bible, tama? O, sino po yung mga nagtuturo po? Mga teachers po tayo, tama? Hindi lang po para sa preachers po yan. Dapat, kapag nagtuturo tayo, dahil mahal natin ng Bible, huwag tayo magtuturo nang hindi natin alam. Dapat talagang napag-aralan po natin yung ituturo po natin. And take note, pag napag-aralan mo na yan, ilagay mo na sa puso mo. Para pag nangailangan ng mga teachers, kayang-kaya mo i-answer yung call. Kaya mong sundin yung ministeryo. Na kahit bigla kayong magkaroon ng children ministry, youth Bible study, kayang-kaya mo i-handle. Bakit? Kasi alam mo na yung story ng Bible. At kapag may nakausap kayong mga bata, pag may nakausap kayong mga adult or whoever, kayang-kayang sagutin yung mga basic questions. O for example, sino yung gumawa ng Alco? O, ang galing ni Quincy, si Noah. Tama ba? Si Noah po ba yon? Hindi niya masasagot yan kung hindi niya mahal yung Bible. O, sino yung kumain ng apple? Patay tayo dyan, apple yung ginamit. Kaya kailangan alam mo yung Word of God kasi wala namang sinabing apple. O, kapag may mga questions, dapat alam nyo. Bakit? Kasi mahal mo yung Bible eh. Kaya dapat accurate din yung pagkakaturo natin sa Biblia. Tama?
O sino po yung sino po yung pumatay ng higante? Si Jonah. Sino po? Si Goliath din. Si David, tama. O sige, maaari po kayong umupo. Preachers, teachers, dapat sa atin unang nakikita yung pagmamahal sa salita ng Diyos. Amen? At kung mahal mo yung salita ng Diyos, ipro-proclaim mo yung salita ng Diyos. Ang sabi dito, be instant. Huwag kayong tatanggi kapag magpro-proclaim tayo ng Word of God. Huwag kayong tatanggi kapag magtuturo tayo ng Word of God. Ang sabi kasi ito, be instant. Whether in season ka or out of season, be instant in preaching the Word. Yan po yung task po natin. Kapag nabigyan ka ng ganyang privilege, ilagay mo na yan sa puso mo. Bakit? Mahal mo yung Bible eh. So dapat ang nakikita sa'yo, yung proclamation ng Bible. Amen? Mark chapter 16 verse 15. Para sa atin naman tong lahat. Di ko na kayo patatayuin kasi alang-alang lahat tayo, tatayo pa po. No? Mark 16:15. Everybody na lang po, magbasa. Ready? Begin. Yan po ay sinabi po sa lakad po ng mga disipulo ng Panginoong Hesus. At kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Hesus, ikaw rin po ay dapat makinig po sa verse po na ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos, go ye into all the world and preach. Ano po yung ipipreach? The gospel, the word of God to every creature. Bata, matanda, young people, young pro, may ipin man yan o may walang ipin yan, di ba? So kahit anumang sitwasyon po ng buhay yan, mayaman, mahirap, we have to preach to them the gospel. We have to preach to them the word of God. Dapat nakikita po yan sa atin. Bakit? Kasi mahal natin yung salita ng Diyos. I love the Bible, therefore, I will preach. I preach and proclaim the Bible. Romans 10:14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kaya importante po yung mga nagpro-proclaim ng gospel. Importante po yung nagpro-proclaim po ng salita po ng Diyos. Tingnan niyo po si Apostle Paul. Acts chapter 28. Sa dulo po ng Acts, ang sabi po, ang record po, ang huling record po patungkol kay Apostle Paul sa Acts, chapter 28, verses 30 and 31. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ. Malinaw na salita ng Diyos ang pinipreach at tiniteach ni Apostle Paul. Pero ito niyo po yung sumunod na word. With all confidence, no man forbidding him. Bakit kaya ganun ka-confident si Apostle Paul? Kasi ang meditation niya all day, Word of God. Bakit meditation niya all day ang salita po ng Diyos? Because ganun niya kamahal ang salita po ng Diyos. Kaya kung mahal natin ang salita ng Diyos, ang nakikita sa atin, di ba? Sa ating pong pananalita, Word of God. Sa ating pong pagkilos, Word of God. Sa ating pong pag-iisip, Word of God. Sa ating pong decision making, Word of God. Sa ating pong pananamit, sa ating pong mga standard, Word of God. Sa ating pong pakikisama, Word of God. Sa ating pong mga relasyon, Word of God. Dapat yan po ang nakikita sa lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. Even your testimony can be a proclamation of the gospel. Kaya sana makita sa atin yung pagiging Kristiyano natin alinsunod sa nakasulat po sa Biblia. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Kung bakit si Apostle Paul, with all confidence, talagang ganun siya mag-preach ng Word of God. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Sa kanya pong pag-iisip, kalunos-lunos sa buhay niya, kapag hindi na niya ma-preach ang gospel. Kung mahal po natin ang gospel, kung mahal natin ang salita po ng Diyos, if we really love the Bible, sana nakikita sa atin that this is what we preach and this is what we proclaim. Amen?
I love the Bible, therefore, I protect the Bible. Kapag mahal mo, poprotektahan mo. Tama? In fact, sa mga anak natin, dahil mahal naman natin sila, minsan kahit mali sila, nagiging overprotective tayo sa kanila. Kahit mali yung anak natin, pagtatanggol natin sila. Tama po? Ganun po yung ng pagmamahal eh. Kung mahal natin ang Biblia, at ang Biblia ang bastion of truth, the Bible speaks the truth, the Bible is the correct one, mas natin dapat protektahan po ito. Tama? Alam niyo po ba na ang Bible ang most controversial book in history? Alam niyo po ba na ang most forbidden book in history ay walang iba kundi ang Biblia? Ilang beses na po ito sinunog, ilang beses na po ito pinagbawal, at hanggang ngayon sa marami pong mga bansa ay pinagbabawal po ang Biblia. Pero alam niyo po, the most loved book in history is also the Bible. Many Christians, many people died for this book. Kaya dapat mahalin po natin ng todo ang salita ng Diyos. Because we are in a country that we can freely teach and preach the Word of God. We are in a country na nagse-celebrate ng Bible Month. Eh sino po magse-celebrate ng Bible Month? Yung mga hindi naniniwala sa Bible? Yung mga hindi sumusunod sa Bible? Ang magse-celebrate po niyan yung mga naniniwala sa Bible, yung mga nagmamahal sa Bible, at yung mga sumusunod sa Bible. Kaya kung mahal po natin ang Biblia, ang dapat makita sa atin, protective din po tayo sa salita po ng Diyos. Tignan niyo po, sinabi po sa Jude 1:3. Jude verse 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend, contend for the faith which was once delivered unto the saints. We have to stand. Kung ano po yung tinuturo po ng Biblia, we have to defend the Bible. Sa mga nagmamak po dito sa salita po ng Diyos, kailangan tayo po yung tumayo at magtaguyod ng Biblia sa kanila. Huwag niyo pong akayaan na pagtatawanan po ang Biblia ng mga kaibigan niyo po. Huwag niyo akayaang ma-associate kayo sa mga grupo o sa mga samahan na hindi nagtuturo ng salita ng Diyos at pinagtatawanan ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, pinagtatawanan po ang salita ng Diyos. Binabago, tinitwist ang salita ng Diyos. We need Christians who really love the Word of God and who will stand for the gospel and stand for the truth and stand for the Bible. Sana tayo po yun, mga kapatid. Philippians chapter 1 verses 15 to 17. Philippians chapter 1 verses 15 to 17. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some of goodwill. Some also of goodwill. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. May mga nagpipreach na out of jealousy lang. May mga nagpipreach na sariling salita lamang nila. May mga nagpipreach na gustong i-divide ang mga tao. Verse 17. Pero may mga nagpipreach out of love. But the other of love, knowing, ito sabi ni Apostle Paul, knowing that I am set for the defense of the gospel. Are you set for the defense of the Word of God? Will you defend the Word of God sa paligid po ng mga taong minamak po ito? Titus chapter 1 verse 9. Titus chapter 1 verse 9. Basahin po natin. O kayo po magbasa. Ready? Begin. O lakasan po natin. Okay? Everybody, ready? Begin. If you protect the Word of God, ang sabi ng salita ng Diyos, hold fast. Hawakan mong mabuti. Hold fast the faithful Word. Kung paano po sa atin ito tinuro, hawakan po natin itong mabuti. That we may be able by sound doctrine both to exhort and to convince.
the gainsayers, yung mga mockers po ng salita ng Diyos, if we want to convince them to believe in the Word of God, to believe in the truth, we have to hold fast to the faithful Word of God. In this church, na naturuan po tayo ng maayos patungkol po sa salita ng Diyos. We have a senior pastor na talagang sound ang doctrine, rightly dividing talaga yung word of truth. Napaka-wise po ng ating pong mahal na bishop. Napakagaling pong magturo ng Biblia. Sa totoo lang po, kung ako po ay magko-compare po, hindi naman po dapat po mag-compare, no? Pero ito po yung nagiging honest lamang po ako, no? Wala po akong ibang nakitang ganong klase po ng pastor na talagang lahat ng decision making, lahat ng sinasabi, lahat ng counseling, galing po sa salita ng Diyos. At alam niyo po, sa tagal ko pong kasama na po si Bishop, hanggang ngayon, meron pa rin po ako nadidiscover na something. Meron pa rin po siyang naituturo sa akin. Napakadami pa rin po na ituturo niya sa akin patungkol po sa salita ng Diyos. Kasi ang katotohanan po, kailangan natin ng magtuturo ng salita ng Diyos. We can study the Bible on our own, that's right. Pero iba pa rin pag may nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. And praise God, we have a pastor na nagpipreach talaga nothing but the Word of God. Kaya sobrang privilege ko po, sobrang privilege po natin na yung pastor po natin talagang hasa, luto sa salita po ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, holding fast the faithful word as he had been taught. Para ma-convince natin yung mga mockers, yung mga gainsayers, yung mga nabablaspheme ng salita po ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Bakit kailangan mo mag-hold fast dun sa faithful word? Bakit kailangan mong tandaan yung mga tinuro po sa atin? Sapagkat darating po yung oras, darating po yung panahon. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Yan na po nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kung sino po yung gusto mong pakinggan, yun ang paniniwalaan mo. Pero ang katotohanan, kung ano sinasabi ng Bible, yun ang dapat paniwalaan mo. Pagkat hindi mo gusto yung sinasabi ng Bible at nakarinig ka ng isang nagpipreach na yun ang gusto mo, yun ang susundan mo. Nagturo ang Biblia patungkol sa alak. Nagturo ang Biblia patungkol sa bisyo, patungkol sa kamunduhan, patungkol sa tamang kasal. Nagturo ang Bible ng mga katotohanan. Ang kailangan pong gawin ng mga tao ay tanggapin ang katotohanan. At ang katotohanan, sa katotohanan, ay masakit ang katotohanan. Truth hurts. Kaya nga ang dami doon, kapag sinampala sila ng katotohanan, hindi pa rin nagigising, umaalis. We have to hold fast to the faithful word of God. Dahil dating po ang oras that they will not endure sound doctrine. Verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. I love the Bible. Therefore, I will preach, I will proclaim the Bible. I love the Bible. Therefore, I protect the Bible. Kailangan kong protektahan ang Bible. Kailangan kong itaguyod ang Bible. Kaya nga sa sarili ko mismo nakikita sa akin ang Bible. You will protect the Bible by really, di ba, being immersed in the Word of God. Huwag po tayong papayag na sa laulain ng mundo ang salita po ng Diyos. Eh, ang sabi po ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang Bible po forever. Kaya i-make sure po natin, di ba, na wala pong sasalaula sa salita po ng Diyos. Stand by it, mga kapatid. Number 3, nandiyan pa po ba kayo? I love the Bible. Therefore, I am pierced by the Bible. Ito po, parang idea nito, in order for you to love the Bible, magpatama ka sa Bible. Tama? Pero kung mahal mo din ang Bible, tuloy-tuloy na magpapatama ka sa Bible. Dahil mahal ko ang salita ng Diyos, basag ang puso ko sa salita ng Diyos.
Hindi ko tatanggihan ang tinutulong katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi po sa Hebrews chapter 5 verse 11, ang katotohanan po, nung naisulat po nito, sabi dito sa mga sinulatan po, of whom we have many things to say and hard to be uttered. Marami pang dapat ituro, marami pang pwedeng sabihin, marami pang pwedeng i-reveal mula sa salita ng Diyos. Pero ang sabi po, ang kondisyon ng mga nakikinig, seeing ye are dull of hearing. Pag tinagalog po yung dull of hearing, mapulol ang pakikinig. Ibig sabihin, hindi tumatama yung salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, so kung meron man tayong dapat papasukin sa buhay po natin, yung salita po ng Diyos. Kaya wag lang ikaw umupo dyan. Wag lang tayong nakaupo ngayong umaga po na ito. Papasukin mo yung salita ng Diyos. Tanggapin mo, basagin mo ang puso mo ngayong umaga na ito patungkol sa salita po ng Diyos. Kung mahal mo ang salita ng Diyos, ito dapat ang tumutusok po sa buhay mo. Eh, ang katotohanan naman po, matalas po ang salita ng Diyos. At hindi lang matalas, sabi nga ni Bishop, matulis din. Kaya nga sabi yung joke po ni Bishop, no, yung si Prophet Micaiah, yung ang salita ng Diyos, therefore that will I speak. I speak daw, di ba? Pero, although joke lang po yon, pero yung katotohanan naman po, ang Bible talaga matulis at matalas. Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick. When you say quick, buhay. Alive po ang ibig sabihin po niyan. And powerful, and sharper than any two-edged sword. Inalintulad po ang Biblia sa two-edged sword. In fact, sharper pa nga po eh. Mas matalas pa sa, di ba may espada po, yung espada po, dalawa po magkabila po yung blade. Two-edged sword ang tawag po doon, two-edged sword. Sabi doon, ang Bible daw sharper than any two-edged sword. So matalas. Piercing even to the dividing asunder. So matulis, tumutusok po ang salita ng Diyos. At ano po ang tinutusok po ng salita ng Diyos? Soul, ang kaluluwa natin, ang ating spirito, at hindi lang po yan, even yung ating pong katawan, of the joints and the marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ibig sabihin lang po nito, ng verse mo nito, na ang Bible po ay may epekto po, hindi lang po sa kaluluwa mo, hindi lang po sa spirito mo, kundi sa mismong katawan mo, at sa buong buhay ng tao. Yan po ang Bible. Kaya nga kung meron man tayong, 'di ba, papakinggan, salita po dapat ng Diyos. Alam niyo po ang number one enemy po ng salita ng Diyos? Hindi po si Satan. Pride. Pride po ng tao. Yung bang narinig mo ng salita ng Diyos, ayaw mo pang pakinggan. Yung bang narinig mo ng salita ng Diyos, ayaw mo pang basagin yung puso mo. Yung bang narinig mo na yung salita ng Diyos, ayaw mo pang magpa-revive. Ito ang kailangan natin. This is what we need. Therefore, whenever the Word of God speaks to us, let us be pierced by the Word of God. Jeremiah chapter 23 verse 29. Jeremiah chapter 23 verse 29. Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? Acts chapter 2 verse 37. Acts chapter 2 verse 37. Ito po yung scenario po o ganap po na si Peter nag-share na po ng salvation sa madla. At ang sabi po ng mga tao pagkatapos po magsalita ni Pedro, now when they heard this, they were pricked in their heart. And that is always my prayer. Kapag ako po ay makakapakinig ng salita ng Diyos, ang prayer ko po palagi, Lord, please prick my heart. Tusukan mo po ang puso ko. Ang lagi nga pong biro ni Preacher Jonel, saktan mo kami sa salita ng Diyos. Mas gusto ko nang masaktan ako ng salita ng Diyos kaysa masaktan ako ng mga walang katotohanan at walang katuturan. At least ito katotohanan. At least ito babaguhin ang buhay ko. At least ito itatama yung mga maling practices ko. Kaya sabi ng mga tao, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ganyan ang epekto po ng salita ng Diyos. After mong marinig, after mong pakinggan, papasukin sa buhay mo, ang sunod mong iisipin, ano ang kailangan kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Kaya mga kapatid,
kung mahal mo ang salita ng Diyos, if you really love the Bible, dapat nagpapatama tayo sa Bible. Dapat di ba, let the Bible correct our ways. Kaya tinan niyo po yung main text po natin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies. For they are ever with me. I have more understanding than all my teachers. For thy testimonies are my meditation. Pwedeng ituro sa iyo ng mga tao ang kung ano-anong mga konsepto, prinsipyo, di ba, ng nature. Whether physics yan, siyensya, matematika, lengguwahe, pwedeng ituro sa iyo ng tao yan. Pero iba pa rin ang turo na ibibigay sa atin ng Biblia. Kaya yun yung sinasabi ng psalmist, I have more understanding than all my teachers. Hindi ko sinasabing hindi importante ang mga teachers. Importante po na dapat may alam din po tayo sa mundo. Tama po? Pero ang sinasabi po ng psalmist, I have more understanding. Bakit daw? For thy testimonies are my meditation. Iba kasi yung may knowledge ka lang. Iba kasi yung may wisdom ka. Iba kasi yung alam mo lang, iba rin yung alam mo kung paano mo i-apply yung knowledge na meron ka. I understand more than the ancients because I keep thy precepts. I have refrained my feet from every evil way that I might keep thy word. I have not departed from thy judgments, for thou hast taught me. How sweet are thy words unto my taste, yes, sweeter than honey to my mouth. Through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Imagine niyo po kung walang salita ng Diyos. Paano tayo maitatama sa mga mali po nating gawa? Kung wala pong salita ng Diyos, paano na lang po ang tao? Imagine niyo po kung wala po yung Bible. Hanggang ngayon, maghihintay ka sa sagot ng Diyos. Pwedeng kung sinong taong papakinggan po natin at di natin alam kung totoo. O kaya maghintay tayo sa mismong revelasyon ng Panginoon. Praise God, we have the Bible. The revelation of the Lord to humanity. The story of our Lord Jesus Christ and how He gave Himself for us. Praise God, we have the Word of God. Hindi mo na kailangang maghintay. You just need to read the Bible and meditate on it to know the answers of humanity. Yan po yung benefit kung bakit meron po tayong salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, accessible po sa ating lahat. You just need to open your Bible. And you just need to have a heart, a soft heart for the Word of God. Sana po, di ba, kung meron mang bagay po sa buhay natin na hindi natin kaka-offendan, yun po yung salita ng Diyos. Ano po yung sabi po ng salita ng Diyos? Great peace ang meron po sa lahat ng nagmamahal sa salita ng Diyos, and nothing shall offend them. Kaya pag isang tao na-offend sa tinuturo po ng Bible, kapag ang isang tao na-offend po, isa lang ibig sabihin yan, hindi mo mahal ang salita ng Diyos. Bakit? Ayaw mo patama sa salita ng Diyos eh. Kaya nakita nyo, di ba? Yung mga nagmamahal sa salita ng Diyos, may matinding kapayapaan. Bakit? Kasi hindi siya nagkakaroon ng sama ng loob. Kaya nga ako po, kahit ako mismo po, no, kapag nare-rebuke po tayo ng ating pong mahal na bishop, pag meron po tayong mga correction, alam ko meron pong basis po yun sa Word of God. Hindi po ako nagtatampo pag tayo pinagsasabihan ni bishop. Pag tayo po itinatama, bakit? Nare-realize ko mali po ako eh. Sabi ko nga po sa inyo, ang kaaway po ng salita ng Diyos, yung pride ng tao. Kapag may pride ang tao, ayaw magpa-correct po niyan. So kapag tayo po tinatama, ina-assess ko yung sarili ko at alam pong salita po ng Diyos, may salita po ng Diyos na kaakibat po yan, at ang gagawin ko po, babasagin ko na agad yung mali kong ginagawa. Kasi sa umpisa, may mga actions tayo na tingin natin okay lang naman. Pero pag na-reveal na sa atin ng Word of God na hindi pala okay yan, baguhin mo na agad. Kung mahal mo ang salita ng Diyos, magpapatama tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ano po yung una natin? I love the Bible, therefore, ano po yung una? I preach, I proclaim the Bible. Pangalawa po, I protect the Bible. Let's stand for the truth. Let's stand for the Word of God.
Pangatlo po, I am pierced by the Bible. Nagpapatama tayo, nagpapatusok tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hinaya natin mabasag po yung ating pong puso sa harapan ng Panginoon dahil yun ang magtatama sa ating pong mga buhay. At ang last point po natin, I love the Bible, therefore, I make progress in the Bible. Ang pinakamaganda, every year, ang pinaka-exciting part ng pagpasok ng taon ay yung commitments ulit natin patungkol po sa salita ng Diyos. Ang tanong ko po, kamusta po yung ating pong Bible personal devotion? Nasa na po tayo sa Bible? Natapos na po ba natin yung Bible? Kilala niyo po ba si Nahum? Si Habakuk, kilala niyo po? Si Judges, kilala niyo po? Si Ecclesiastes, kilala niyo po? Kilala doon na si Ecclesiastes, di ba? Sana po natapos na natin yung Bible. At kung hindi pa, may panibagong taon na naman. Para simulan ulit yung pagbabasa ng Biblia. We have to make progress in the Bible. Huwag kang hanggang macho lang every year. Hanggang Genesis ka lang. Umabot ng December, Genesis ka pa rin. Sana umabot ka pa na ng Exodus. So, i-make sure po natin na may progress tayo kasi kung mahal natin ng Bible, ang natural na epekto po niyan, babasahin po natin, tama? Lalago po tayo, lalalim po tayo. Alam niyo po, yung mga common na mga Bible books sa Bible, marami pa po kayo madidiscover sa mga less read na Bible books. Lalo na yung mga minor prophets, isa po yan sa mga pinagtiyagaan ko pong basahin. Ang gaganda pala ng mga mensahe po nun. Marami pa tayo madidiscover sa Bible. Ilang series po ang dumaan sa Netflix na natapos po natin. Ilang movies po na matagal po natin pinanood at inabangan po natin. Ilang pong libro ang binasa po natin. Yung mga textbook nga po natin, binabasa po natin para sa exam. Yung exam ng Panginoon, masasagot mo kaya? It's time for us to have this awakening. Make progress in the Bible. Read your Bible. Pray every day and you grow, grow, grow. If you want to grow in your faith, in your spirituality, you have to read your Bible. You have to make progress in the Bible. 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We have to study the word of God. Para tayo po, di ba, maging approve sa harapan po ng Diyos. Para yung mga word na mabasa natin dito, alam natin i-apply, alam natin i-explain. Yung sinasabing rightly dividing the word of truth, ang ibig sabihin po niyan, alam mo yung konteksto, alam mo yung application, alam mo kung paano i-explain yung mga verses po na yan. Especially yung mga basic truths. Mga kapatid, sana po alam na po natin i-explain yung mga basic truths in the Bible. Mga patungkol sa baptism, patungkol sa, di ba, sa salvation, sa church, at sa kung ano pa pong mga bagay na mga basic na po. Nagpakalalim po tayo sa salita po ng Diyos. James chapter 1 verse 22, but be ye, o naku, hindi niyo po alam yung sunod na word. Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kung gusto mo ng progress, hindi mo na siya basta babasahin, kundi i-apply din natin sa buhay po natin. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Ang goal po natin ay maging mature sa salita po ng Diyos. Amen? Ang goal po natin, lumalim po sa salita po ng Diyos. Hebrews chapter 5 verse 14. But strong meat, yan po yung ating goal. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. That is our goal.
na sana po, dahil mahal natin ng Bible, magkakaroon tayo ng progress sa salita niya, lalalim tayo, para ang salita ng Diyos ay hindi natin tatuin na parang gatas ng bata, kundi strong meat. Tama po ba? Strong meat para sa mga matatanda. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sana po tayo po ay mag-grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. This book is about the Lord Jesus Christ. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mas lalo mong makikilala si Jesus pag binasa mo yung salita ng Diyos. Mas makikilala mo ang Diyos pag binasa mo ang Kanyang salita. Kaya naman, sana po, ito pong ating pong pinag-aralan ngayong umaga po na ito, kung mahal mo talaga ang Bible, ang nakikita dapat sa iyo, you will preach it, you will proclaim it, you will protect it, you will be pierced by the Bible, or you are pierced by the Bible, and you will make progress in the Bible. Do you love your Bible? Mahal niyo po ba ang salita ng Diyos? Sino po mga sa salita ng Diyos? Taas po ang kamay. Yung totoo lang po ayan, amen. Kung mahal niyo ang salita ng Diyos, dapat ito po ang nakikita po sa atin. Ilang verses na lang po, matatapos na po tayo. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable, kapaki-pakinabang. Saan daw po? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Ang ibig sabihin ng perfect dyan, mature, spiritual maturity. Para magkaroon tayo ng progress, tandaan po natin na yung Bible po, it is given for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Para daw po ang tao ng Diyos ay maging mature, truly furnished unto all good works. At ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Kung mahal mo, ipangalat mo. Huwag mong ikahiya. Kung mahal mo, protektahan mo. Kung mahal mo, hayaan mo magpatama tayo doon. Kung mahal mo, pag-aralan mo. I-apply mo. Tayo po tayong lahat. Siguro, tuloy na po natin sa ating pong altar call. Ang lahat po ng lalapit sa altar, if you want to commit to the Lord this year, because you love the Bible, Lord, I will study my Bible. I will make progress on it. I will proclaim it. Magpapatama ako dito, Panginoon. Puprotektahan ko sa salita ng Diyos. Bukas na po ang altar. Tayo po'y manalangin. At kung manalangin po tayo, make a commitment. Make a commitment. Lord, I want to finish the Bible this year. Lord, I want to share your word this year. Come on, make a commitment here. It's time for you. Huwag mo nang tigasan ng puso mo patungkol po sa salita ng Diyos. Hayaan mong kumilos po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Study the Word of God. Love it. Make it a meditation all throughout the day. Ibig sabihin, hindi mawawala sa iyo ang salita ng Diyos. Yan ang laging sa isip mo, ang gabay mo, lalo sa mga decision-making mo. Keep the Word of God close to your lives. Keep the Word of God close to your heart. Keep it close to your family. Keep it close to your work. Keep it close to your studies. Make it the center of your life, the Word of God. Dear Father in heaven, thank you, Panginoon, sa oras po na ito na binigyan niyo po sa amin. As you hear the commitments of your people patungkol po sa inyong salita,
kung ano man ito, Panginoon, whether they want to finish the Bible this year, whether they want to grow deeper in the Bible, whether they want to proclaim it, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, mga kasalanan na amin pong gustong isuko sa iyo at kami po ay natuluan ng inyong salita, basagin niyo pong amin pong mga puso. Alisin niyo amin pong pride pagdating sa salita ng Diyos. Alisin niyo, Panginoon, na amin pong mga ego, Panginoon. Hayaan niyo pong tunawin kami ng salita ng Diyos. Basagin ang amin pong mga puso. At hayaan, Panginoon, magkaroon kami ng pusong mapagpumbaba, Panginoon, patungkol po, Panginoon, sa katotohanan po na tinuturo ng Biblia. Nawa, Panginoon, sa aming buhay, tanggapin namin ng maayos ang inyong salita. Ang lahat po ng tinuturo po nito ay maging beneficial po sa aming pong buhay. I-apply po namin. Huwag po kami basta hearers lang, kundi doers of your word. Salamat, Panginoon. We appreciate your word. Kakaiba ito, Panginoon, sa lahat. Sapagkat ito lamang ang librong nagbabago ng buhay. Lord, please continue to transform us through your word. Inform us, Lord. Inform us to become the Christians, the children that you want us to be. Lord, please, sana po this year, lalo pong mailapit sa amin pong mga buhay ang inyong salita. At Panginoon, lalo namin panghawakan, tindigan, Panginoon, ang inyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa mensahe po na ito. Nawa po, Panginoon, ay maging kapakinabangan po ito, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Sapagkat, Panginoon, pag minahal namin ang inyong salita, lahat ng mga turo, Panginoon, ay madali namin mai-apply sa buhay po namin. Lahat ng mga problema ay madali namin malalagpasan sapagkat nandun na po yung comfort mula po sa inyong salita. Lahat po ng katanungan ay kaya naming masagot, Panginoon, kung kami po yung mag-aaral po ng inyong salita. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, sa endeavor po na ito. At nawa, Panginoon, bigyan niyo po ng lakas, ng strength. Ito pa rin po ng inyong mga anak, ang mga commitments po ngayong umaga po na ito patungkol po sa inyong salita. Thank you, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong bumalik sa inyong pong mga upuan. At sa ilan po mga pagbabalita po, magkakaroon po tayo ng Sunday School. This is our first Sunday School of the year. Amen. So, alam niyo na po yung kung saan niyo po yung mga places niyo po. So, ang request po natin, huwag po muna kayong uuwi. No? Attend po kayo ng Sunday School. Ang Sunday School po, nagtuturo po ng, nagtuturo po ng Bible. So maganda, simulan nyo na ngayon, i-practice nyo na kapag after po ng service, mag-i-stay ako kasi ang Sunday School po natin, 30 minutes lang po. Hindi po siya matagal, 30 minutes lang po. So, attend po tayo ng Sunday School pagkatapos. So, ang mga men po, sa taas po yan, lahat po ng mga men, yung mga tatay po, at saka yung mga ibang men po natin, doon po sa taas. Yung mga young pro po, dito po tayo sa may orchestra area. Ang young people po, doon po sa likod. At ang ladies po, dito po sa may bandang gitna. So please, attend and support our Sunday School. At mamaya po, meron pong Youth Fellowship, 12:45. At ang ating pong gospel service, ang ating pong afternoon service, mamayang 2 p.m. pa rin po. Attend po kayo ng gospel hour. Bakit po? Grabe po, may revival po ulit mamaya. Lalo na bago iPad po noon, no? So, kaya mamaya po attend po kayo ng Gospel Hour. Sige po, tapos na po tayong lahat. Tayo po tayo lahat. Kamayan po natin ang bawat isa. To God be all the glory. I love the Bible.